Hello everyone! Jan here at welcome back sa panibago na lamang LEGO Minecraft set review. Today, hawak ko ang The Armory. Ang set number nito ay 21252. Ang set name niya ay The Armory. Ang set price nito ay $20 o mahigit kumulang na 1,165 sa Philippine peso. Ang count pieces nito ay 203 LEGO pieces. At ang official release date nito ay noong January 1st, 2024. So ang set na to ay meron lamang dalawang minifigure. Dalawang minifigure lamang. Wala lang iba. Pero ang isa sa mga magagandang bagay sa set na to ay si Alex na merong bagong face print. At marami itong mga accessories at mga utility blocks. So, umpisa na natin ang review. Ang first minifigure sa set na to ay si Alex. Kapansin-pansin na meron siyang bagong face print. Ang face print na to ay parang sa totoo lang nakakalito kung ano talagang face print na to. Marami nagsasabi na ang face print na to ay parang nadidisi siya o kaya naman nagulat siya. Pero anyway, napakagandang addition at merong alternate face print si Alex. Pero wala namang pinagbago sa kanyang torso print, wala ring leg print. Parehong-pareho pa rin sa dating Alex design, maliban lang sa kanyang bagong mukha. Ang pangalawang minifigure naman ay si Armorsmith. Ito ay bagong player skin. Kapansin-pansin na isa siyang babae din. Mahaba ang kanyang buhok. I mean, para sa akin kasi babae si Alex, kaya babae ito. Sa tingin ko, ang idea ng Armorsmith ay isa tong isang para siyang NPC idea. Kumbaga, ang Armorsmith ay combination ng Toolsmith, Armorsmith, at saka yung Weaponsmith na NPC villager sa game. Ang kanyang details sa mukha ay meron siyang goggles, meron siyang protective goggles, meron din siyang working outfit. Yan ang kanyang parang jumper na working outfit. Meron siyang black gloves. Ang kanyang braided hair hanggang likod. Meron din siyang parang yung tali ng kanyang apron. Apron to. Working outfit apron. Kasi ito yung kanyang pinakatali. Ito yung nakikita mo sa mga blacksmith na para silang may suit na may makapal na apron. Meron din siyang bangs. Yan. Kapansin-pansin na bangs yan. Pwede mo ring sabihin scar, pero para sa akin bangs yan. O kaya, pwede mo ring sabihin na naka-smirk siya. At isa pa sa dapat mong mapansin dito ay yung kanyang size ng mata. Malaki yung size ng mata nito kung i-compare mo sa mga regular minifigure. So, parang anime style yung kanyang mata. Color combination niya ay napakaganda. That's it. Dalawa lang ang minifigure sa set na to. Pero, ang isa sa mga strength ng set na to ay marami itong mga accessories. So, unahin natin yung meron ditong enchanted armor, meron enchanted helmet, saka enchanted chestplate. Meron din ditong diamond helmet at diamond chestplate. Meron ditong diamond sword. Meron ditong golden axe or gold axe. Meron din ditong enchanted trident. Meron ditong netherite sword. Meron ditong dalawang bagong print na shield. Very nice na bagong print na shield. Yan. Hindi ko alam kung anong klaseng design to, pero kung titinang mabuti, meron siyang dark green na highlights dito, black, at yung parang diamond color na print. Very nice. Very nice. Gusto ko yan. Other than that, yung chest. Meron din ditong gold helmet at meron ditong nag-iisang netherite ingot. So, maraming mga hard to find accessories sa set na ito. Next, check naman natin yung mga utility blocks. Sa set na to ay merong mga ilang utility blocks. Ito yung grindstone or ito yung grindstone. Meron ditong furnace. Furnace lang, hindi siya blast furnace. Isang naka-on at isang naka-off. Meron din ditong anvil.
At meron ditong cauldron na merong lava. So itong stud na to na orange ay nagre-represent ng lava. So yan yung para sa aking strength ng set na ito. Maraming hard to find na high tier na accessories at meron ding mga utility blocks na very useful, lalo na kung wala ka pang mga ganitong pieces sa iyong collection. Very nice na meron dito sa set na ito. Itabi lang natin yan. So i-check naman natin ang set design. Ang set design nito ay very simple lang naman. Meron ditong nether portal. Meron siyang swing play function. Medyo mag-ingat ka lang kasi parang madali siyang matanggal. Pero okay naman. Ayan ang kanyang swing function. Meron din ditong weapon hub. Dalawa ito eh. Para siyang stall ng isang NPC trading. So, kapansin-pansin na marami mga 2x2 dark gray na ginamit. Itong dark green na to ay para nagre-represent siya ng cobblestone deep slate. Meron ditong mga mason bricks na nagre-represent ng cobblestone bricks. Gayon din itong regular cobblestone bricks or stone bricks. Meron ditong dalawang torch. Meron din dalawang torch. Bali parang mirror lang ito at meron din ditong isang bench. So hindi naman siya utility block pero tabi na rin natin yan. At meron ditong terracotta. Ito ay meron ka dito makukuhang 8 pirasong terracotta. Very modular tong set design. And then itong flooring na to, para sa akin, itong flooring na ginamit na to ay isang representation ng oxidized copper block. Kasi itong kulay na to ay very close sa oxidized copper. Pwede mo ring sabing warp planks, pero I think pinakamalapit dito yung oxidized copper blocks. So yan ang ginamit na flooring design. So very simple lang set build at very modular din. So gaya ng sinabi ko kanina, ang strength ng set na to ay mula sa mga utility blocks at ang kanyang mga hard to find accessories. So kung naghahanap ka ng mga accessories na ganito at wala ka pa, gusto mo idagdag sa iyong display, isa to sa mga set na highly recommended kung kunin mo. Itong set na to ay parang more on a huge collection part ng Minecraft. Although, let's say, para siyang nasa creative. Pero, I have to say na itong set na to, maganda siya sa talagang nangongolekta, talagang kulang na kulang ka ng mga materials na ganito, mga items na ganito. Dito sa set na to, masusulit ka kasi marami dito. Halos marami kang makukuha. Gaya sabi ko, hard to find accessories at mga good amounts ng mga utility blocks. Especially kung nagsisimula ka pa lang sa pangongolekta ng Minecraft. So, ganito lang naman yung kalalabasan niya kung i-display mo siya. So, pwede mong equip dyan yung gold helmet. At ganito lang kalalabasan nito after mong ikabit lahat. Very modular. At one thing na napansin ko pala sa set na to, pwede kang magkolekta ng maraming ganito at pwede kang bumuo ng parang extension ng module. Palakihin pa tong build na to. Kasi kung igaganto-ganto mo lang siya, parang masikip siya. Siyempre, be creative. Nasasaya kung paano mo gagawa ng paraan itong pag-display na to. For me, itong set na to ay maganda siyang incorporate sa iyong, kung meron kang player build house, maganda itong incorporate sa iyong player build house. Para sa akin, itong set na to ay nagbibigay din siya ng vibes ng isang adventure mode. Kasi kung mapapansin mo yung mga ibang players na napapanood mo sa YouTube, gayon din siguro ginagawa mo rin ito habang naglalaro ka, is yung gumagawa ka ng isang
small base, tapos sa isang small base na yun, nandun din yung isang player build na Nether Portal. So parang ganito yung representation din ng idea na yun. Pwede mo ring sabihin na itong armor suit na to ay isang villager NPC trader na pwede kang bumili ng mga items. So this set, maraming potential ng set na to, although very modular nga siya, saka dapat i-incorporate mo talaga siya sa isa sa pang build, or dadagdagan mo pa tong set na to at bibili ka pa ng isa or dalawa para makagawa ka pa ng isang mas malaking build to represent this set. But overall, I have to say 8 out of 10 tong set na to. Pero dahil dalawa lang yung minifigure at walang hostile mob or walang brick build neutral mob kagaya ng bats, ginawa ko na siyang 7 para sa akin. So 7 out of 10 ang aking final verdict score sa set na to. Maganda yung set, don't get me wrong, maganda yung set, very unique yung design niya, especially maraming mga high tiers weapons, accessories, at marami ding good quality na mga utility blocks. So wala dito yung common na crafting table, nakakapagtataka. Wala rin dito yung common bed. So maybe yung bed pwede nating i-disregard, pero crafting table, sana merong crafting table. Kasi ang dami nilang binigay, but di pa nila dinagdag yung crafting table. Crafting table, sana binato nila dito. Anyway, thank you so much sa iyong panonood sa video na ito. Kung nagustuhan mo tong video na ito, huwag mong kalimutang suportahan ang channel. Pindutin mo na yung like, subscribe, para updated ka lagi sa mga bago nating video. Thank you so much for watching. See you ulit sa mga susunod pang video. Peace!